Pastor Hiram, balikan ko lang po yung tanong ko kanina. Meron bang mga good at bad spirits, mga good at bad duwende, engkanto at iba pa mga espiritu? Hindi ba may mga black spirits at white spirits na pwedeng kaibiganin ng tao? Doon po sa unang tanong ninyo kung meron bang good at bad spirits, ang sagot po, meron. Dahil may mga good spirits, meaning the angels, na mga kakampi ng Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay mayroong marami na mga anghel at His beck and call. Doon po sa tanong na meron bang mga good or bad duwende, meron pong good o bad duwende, wala pong ganon. Lahat ng duwende, demonyo. Lahat ng nagpapakita ng mga multo, demonyo. Meaning, if they don't fall under the category ng mabuting anghel, nakakampi ng Diyos, sangayon sa Biblia, lahat po ng yan ay nandoon na sa kabilang partido, nandoon na sa mga demonyo. Okay, Pastor, karamihan po sa mga albularyo at spiritista ay gumagamit ng krus, holy water, iba't ibang imahin, statwa ni Maria, ni Jesus at mga santo. Meron pa silang mga orasyon at dasal. Hindi ba yun ay prueba na Diyos ang kanilang tinatawagan? Yun po ay pwedeng gamitin para sa ganun magkaroon sila ng magandang packaging. Ang ibig ko sabihin, sino man taon titingin sa kanila, halimbawa, meron yung manghuhula, hawak-hawak niya, Biblia pa nga eh. At pagka nagpahula ka, magbabayad ka doon sa hula niya, yung pera iipit pa nga niya sa Holy Bible eh. So you would think, uy, sa Diyos naman yata itong taong ito. O kaya naman, meron nga ng mga imahen pa, uy, mukhang si Jesus naman yan. Subalit hindi po nangangahulugan na pagka sila ay mayroon ng holy water, o meron namang imahen doon, o meron crucifix, na sila ay sa Diyos. Babalik po tayo palagi sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magiging batayan natin kung ang isang gawain ay sa Diyos o hindi. At ang Biblia ay malinaw, Deuteronomy chapter 18, na yung gawain ng mga panghuhula, pangkukulam, itong pagkonsulta sa mga espiritista at albularyo, mga manggagamot, ay isang bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Okay, Pastor, gaano naman ka-relevant o applicable ang librong ito? Kasi tayo modern times na tayo sinasabing yung mga paniwala sa ganyan, makaluma daw po yan Okay, ito pong libro na hula, multo, faith healing at iba pa, ay napaka-relevant. Isang bagay lang po para sabihin na hindi ito yung wala nang ganyan. Pumunta lang tayo sa isang malaking simbahan ngayon. At yung malaking simbahan niya, mapapasin nyo, napapaligiran yan ng mga manggagamot, napapaligiran yan ng mga mangkukulam, napapaligiran yan ng mga kung ano-anong mga paninda, ng mga naniniwala sa ganitong bagay. Isa pa po, yung tungkol sa panghuhula, maski sinong Pilipino halos ang tanungin ninyo, ano ang iyong zodiac sign? More often than not, ang mga yan, alam nila kung anong zodiac sign nila. At dahil alam nila zodiac sign nila, ibig sabihin, alam nila ang horoscope nila. Kung alam nila ang horoscope nila, ibig sabihin, naniniwala sila sa panghuhula. At kung may ganong hula o swerte, ibig sabihin, pasok pa rin sila, merong occult practice na nakapasok sa buhay nila na kinakailangan pa rin silang mapalaya ng ating Panginoong Jesus. So, ang ibig niyo sabihin, yung simbahan pala, pinapasok din ng mga demonic spirits? Malungkot pong katotohanan yon, pero opo, marami ang mga occult practitioners. Ito ang isang ironic, no? Maraming occult practitioners ang makikita natin na nakapalibot lamang doon sa vicinity ng malalaking simbahan. Ano pong response ang nais ninyo mula sa mga taong babasa ng inyong libro? At paano naman yung mga manghuhula at mga faith healers? Posible din po kaya, Pastor Hiram, na sila ay talagang sincero, na sila ay well-meaning, pero sila ay maaaring deceived at maaari din silang makakilala ng katotohanan? Napakaganda po ng tanong ninyo. Kapag ka nabasa niyo po yung libro na ito, makikita ninyo na mayroon talaga akong mga portions doon kung saan ang ina-address ko ay yung occult practitioners mismo. Nandoon na in-address ko yung mga manghuhula, in-address ko yung mga nangkukulam, in-address ko yung mga albularyo, in-address ko yung mga mediums, mga spiritista, na kung saan ino-offer ko na ang pagmamahal ng Diyos ay naroroon pa rin para sa kanila. Naniniwala po ako, tama yung sinabi ninyo, marami sa kanila ay well-meaning. Hindi nila gustong manakit, hindi nila gusto na pumatay. Marami sa kanila, nandun yung intensyon, gusto ko lang naman gumaling yung mga kababayan ko, gusto ko lang naman na maibsan sila sa anuman na mga pain o karamdaman ang nararamdaman nila. Subalit ito po ang mahirap.
sa hindi nangangahulugan na porke maganda ang iyong purpose, ay tama yung iyong pamamaraan. Sapagkat maging ang ating Panginoong Jesus ay malinaw na nagsabi sa Biblia, maging si Apostol na Pablo, sinabi maging si Satanas po pwede mag-appear as an angel of light. So po pwede na yung mga kababayan natin na ito who are doing yung albularyo, spiritista, manggagamot, marami sa kanila well-meaning pero deceived. Kinakailangan din po nilang mapalaya. So ang purpose ko sa librong ito, number 1, yung mga kababayan natin tumigil sa kanilang paggawa ng mga occult practices. Sapagkat marami sa kanila, hindi nila alam, mali pala ito. Pagpunta ko lang po minsan sa National Bookstore, nagulat ako Meron doon yung mga nagsisipila, bumibili ng mga ghost stories. Gustong-gusto nila yon. Hindi nila alam ito ay occult. At kinakailangan, magising sila na, hindi pala ito sa Diyos. Kinakailangan kong itigil ito. So, ang purpose ng libro, gusto ko po na makakita ang ating mga kababayan who have been deceived by the enemy, pati mga occult practitioners mapalaya ng ating Panginoong Jesus. So dapat pala mag-ingat din sila sa yung pagkahilig sa spiritual. Baka mali yung paniniwala na kanilang mayakap. Importante po magamit nila ang discernment. Importante po magbasa sila ng Biblia dahil sinabi ng ating Panginoong Jesus, you will know the truth and the truth will set you free. Tungkol po sa discernment, kasi tayo ng mga Christian, meron din tayong prophesying, no? Sabi nilang, yun nga, yung gifts of the Holy Spirit. Sinasabi nila, ano bang kaibahan nun? Yung iba naman, yung mga albularyo naman, panghuhula. Ano po ang kaibahan nun? Dito niyo po makikita talaga. Ang Diablo, wala naman siyang original gift o original gifting. Palagi po ang ginagawa niya ay counterfeit. Pag sinabi natin counterfeit, ibig sabihin may tunay. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng prophesying na kaya nating tingnan ano ba yung nasa loob ng taong ito, ano ba yung mangyayari, ganun din po, gumawa ang kaaway ngayon ng kanyang counterfeit gifting at yun na nga yung panghuhula. Wala pong original ang Diablo. Lahat ito ay panggagaya lang. So totoo rin na meron din silang power para malaman ang mga bagay-bagay sa isang tao pero hindi yon sa Diyos. Opo, hindi natin maitatanggi yun. Meron silang kapangyarihan, subalit hindi galing sa Diyos yung kapangyarihan nila. Pastor Hiram, gusto ko pong malaman mula sa inyo kung ano ang mga dapat nating alamin para ma-distinguish natin kung ang isang manggagamot, faith healer, ay talagang sa Diyos. Maaari ba nating tingnan ng bunga ng Panginoon sa kanya, yung buhay niya? Kasi may iba, may mga bisyo na mga faith healer Opo. Well, I can make a sweeping statement right now. When I say sweeping, kapag nakita na nila ng isang tao ay may tinatawagan na ibang Diyos at hindi ito ang Diyos ng Biblia, hindi yan sa Diyos. Pangalawa, kapag ang taong ito, yung bunga ng kanyang buhay, ito ay puno ng bisyo, yun na nga sinabi ninyo, nagiinom o may iba-iba siya mga bisyo, hindi yan nanggagaling sa Diyos. Diyos. Yung nag-iiba-iba po ng boses sa pastor, bago ko makalimutan. Obvious na obvious po yun, yan ay sa Diablo. Yan ay sa Diablo. Yung merong Santo Niño, tapos biglang magiging matanda naman. Opo, sinasapian yun Sinasapian yun. At naka-enkwentro na rin po kami ng mga ganyan, kung saan nagsalita, supposedly nagsalita yung ama, nagsalita yung ina, nagsalita yung anak sa pamamagitan nitong isang babaeng ito. At yun ay hindi rin sa Diyos, obviously. Kung kaya matitingnan nyo naman ang bunga. At ang isa pa, wala kang kapayapaan sa harapan ng taong ito. At yung kapayapaan, hindi kayang gayahin ito ng Diablo. So, Pastor Hiram, maaaring may mga nanonood po sa atin ngayon. Hanggang ngayon, naniniwala sila sa albularyo. And we would like to address also yung mismong mga albularyo, yung mga nandiyan, nag-engage sa pangkukulam, spiritista, pati na rin sa mga duwende at inkanto. Isama na natin silang lahat. Maaari ba natin silang ipagdasal nang makilala nila, mapalaya sila sa pagkabulag na ito ng kaaway? Para po sa mga duwende, engkanto, kapre, multo, lahat po yan demonyo, wala nang pag-asa yan. Yan pinapalayas nila sa pangalan ni Jesus. Pero sa mga naniniwala rito, pwede pa silang palayain ng ating Panginoong Jesus. Kayang-kaya po yan ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lang ay tumawag ang ating mga manonood ngayon. Tumawag tayo sa ating Panginoong Jesus sapagkat ang ating Panginoon ay
nag-o-offer, nag-aalok siya ng kalayaan sa sino mang tatawag